Isang mainit na hapon noong ikatlong linggo ng Mayo, dumating si Marco sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok. Isang batang magsasaka na nagdesisyong iwan ang kanilang bayan sa probinsya at maghanap ng bagong buhay sa isang lugar na tahimik at malayo sa mga mata ng mga tao. Ang kanyang mga magulang ay matagal nang pumanaw at wala ng ibang kamag-anak na matatakbuhan. Kaya't nang makita niya ang anunsyo sa pahayagan tungkol sa isang trabaho sa isang bukid, hindi siya nag-atubiling sumugod. Pagdating sa baryo, pinagmamasdan niya ang mga kabahayan na nakatago sa ilalim ng matatayog na puno. Halos walang tao sa mga kalsada, at ang bawat kanto ay tahimik. Pati ang mga hayop ay tila walang pakialam sa mga dumaraan. Ang mga tao ay tila abala sa kanilang araw-araw na gawain, mga magsasaka, mangukit ng kahoy, at mga batang naglalaro sa tabi ng sapa. Napansin ni Marco na kakaiba ang kalmado ng lugar na ito, para bang may lihim na tinatago. Habang naglalakad siya patungo sa farm ng bagong alok na trabaho, may mga matandang tao siyang nadaanan sa mga kanto. Tinutukso siya ng mga matatandang babae na nagbabalat sibuyas sa mga tindahan. "Bago ka lang ba dito, anak?" tanong ng isang matandang babae. Ang mga mata nito ay tila may mga lihim na hindi kayang ipaliwanag. "Ingat ka, ha? Hindi lahat dito ay basta-basta." Tumango lang si Marco, at tinulungan pa siya ng isang matanda na magbigay ng direksyon patungo sa bukirin ni Mang Kaloy. "Si Mang Kaloy? Huwag mong gawing biro ang mga hayop niyan," dagdag pa ng matanda. Ngunit hindi siya pinansin ni Marco. Sa isip niya, isa lang itong pamahiin ng mga matatanda. Wala siyang oras para sa ganitong uri ng paniniwala. Pagkatapos ng ilang minutong lakad, narating na ni Marco ang bukid ni Mang Kaloy. Nasa gilid ng isang malawak na kapatagan ang bahay ng magsasaka. Isang matandang bahay na yari sa kahoy, ngunit may itsurang buo at matibay. Sa labas, may mga kabayo at kalabaw na nakatali sa ilalim ng malalaking puno. Sa mga tanawin, makikita ang malalawak na taniman ng palay at mais na patuloy na umaabot sa horizon. Isang lalaki, na may pagkakatanda sa mga mata ngunit may malakas na katawan, ang sumalubong kay Marco. Si Mang Kaloy, isang magsasakang kilala sa baryo, ngunit bihirang magpakita sa mga tao. "Ikaw ba si Marco?" tanong ni Mang Kaloy habang inaalog ang kamay ng bagong salta. "Ako nga po." "Dito po ba ang bukid na inaalok ng trabaho?" sagot ni Marco, may pag-aalangan sa tinig. "Tama, tama. Kung gusto mong magtrabaho, pwede ka. Pero may kondisyon, ha," wika ni Mang Kaloy, sabay turo sa isang maliit na kubo sa tabi ng bukid. "Diyan ka titira. Madali lang ang trabaho. Mag-aalaga ka ng mga hayop at magsasaka. Walang problema. Masaya ang buhay dito. Pero tandaan mo, may mga bagay na hindi mo dapat gawing biro." Habang sila'y nag-uusap, napansin ni Marco ang isang babae na dumaan sa harap ng bahay. Isang magandang babae, may mga mahabang buhok na tinatangay ng hangin. Ito si Aling Marta, ang asawa ni Mang Kaloy. Sa kabila ng kanyang matamis na ngiti, may mga mata itong puno ng misteryo. Isang tingin lang ni Marco at naramdaman niyang may kakaiba kay Aling Marta. Bagaman hindi ito nakatakda bilang isang pangunahing tauhan sa umpisa, ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Marco, parang may itinatagong lihim ang kanyang mga mata. Dumaan ang mga linggo at si Marco ay nagsimula ng magtrabaho sa bukid. Kakaibang ginhawa ang naramdaman niya sa buhay bukid. Ngunit tuwing hatinggabi, may mga ingay siyang naririnig mula sa mga hayop. Minsan, maririnig niya ang malalakas na ingay mula sa kubo ni Mang Kaloy, mga kaluskos, parang may dumadaan na nilalang sa paligid ng kanilang tahanan. Kaya naman natuklasan niyang may mga kwento ang mga tao sa baryo tungkol kay Aling Marta at Mang Kaloy. Sabi ng mga matatanda, si Aling Marta ay isang matagal nang naninirahan sa baryo, ngunit may isang lihim na hindi kayang ipaliwanag ng sinuman. Ipinanganak siya sa isang pamilya ng mga mangukit ng kahoy,
ngunit siya ay nagpakasal kay Mang Kaloy ilang taon na ang nakalilipas. Ngunit may mga kwento ng mga nawawalang tao na nawawala tuwing gabi, at ang mga kababaihan sa baryo ay nagkakaroon ng mga hindi maipaliwanag na sakit. Si Mang Kaloy, ayon sa mga tao, ay isang tahimik na lalaki, ngunit may mga pagkakataong naiibang ang kanyang mga galaw. Hindi siya madalas makipag-usap at may mga pagkakataong bigla na lang siyang mawawala sa mga mata ng iba. Hanggang ngayon, si Marco ay hindi pa rin sigurado kung totoo nga ba ang mga kwento. Pero, habang tumatagal, lalo niyang nararamdaman na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag, mga bagay na magpapabago sa buhay niya. Bawat gabing lumilipas ay puno ng takot at lihim. Patuloy na sumasama ang loob ni Marco sa mga nangyayari sa paligid niya. Sa kabila ng mga kwento, pinipilit niyang magtrabaho at maging masaya sa bagong buhay na pinili niya. Ngunit ang mga mata ni Aling Marta ay patuloy na nagbibigay ng takot sa kanyang dibdib, at alam niyang may makikilala siyang mas madilim na bahagi ng buhay sa mga susunod na araw. Sa mga sumunod na linggo, naging magaan na para kay Marco ang buhay sa bukirin. Ang bawat araw ay puno ng mga simpleng gawain, pag-araro sa bukid, pagtatanim ng mais, at pangangalaga sa mga hayop. Bagamat malayo sa kabihasnan, natutunan niyang tanggapin ang buhay na ito. Hindi na siya nangangailangan ng malalaking bagay para magtagumpay. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, may mga maliliit na senyales na nagsasabing hindi lahat ng bagay ay kasing simple ng tila normal na buhay sa bukid. Isang hapon, nang naglalakad siya sa gitna ng taniman ng palay, nakatagpo siya ng isang matandang magsasaka na naglalakad patungo sa bahay ni Mang Kaloy. Ang matandang magsasaka ay hindi na bago kay Marco, si Lolo Berto, isang matagal ng residente sa baryo, na mahilig magbigay ng mga kwento at impormasyon. "Pupunta ka ba kay Kaloy, anak?" tanong ni Lolo Berto habang tinatanaw ang taniman. "Opo, Lolo Berto," sagot ni Marco, na nagsisimula ng maging pamilyar sa mga nakatambay sa baryo. "Ano po ang kailangan ni Mang Kaloy?" "May gagawin lang na konting ayos sa mga hayop." "Wala lang," sagot ni Lolo Berto, ngunit may pahiwatig ng kabang naramdaman si Marco sa kanyang sagot. "Ngunit, anak, ingat ka na lang ha. Si Kaloy at ang asawa niyang si Marta, hindi mo alam kung anong klaseng mga tao sila. Sa mga mata ng iba, sila'y tahimik na tao. Pero may mga kwento na hindi nila pinapansin, mga kwentong may kababalaghan." Nagpatuloy si Marco sa paglalakad patungo sa bukirin ni Mang Kaloy, ngunit hindi na mawala sa kanyang isipan ang sinabi ni Lolo Berto. Bagamat wala siyang tiwala sa mga kwento ng kababalaghan na ipinapalabas ng mga tao sa baryo, ang mga banta ni Lolo Berto ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pag-aalala. Sa kabila ng kanyang nararamdamang takot, pilit niyang pinagtutuunan ng pansin ang mga normal na bagay sa kanyang paligid, ang mga gawaing bukid, ang malalawak na taniman, at ang mga hayop na masaya sa paligid. Ngunit may mga pagkakataon ding nawawala sa kanyang isipan ang mga mabuting bagay na iyon, at ang mga mata ni Aling Marta ay patuloy na nagiging gabay sa kanyang takot. Nang dumating siya sa bahay ni Mang Kaloy, nakatambay na si Aling Marta sa harap ng kanilang kubo. "Ah, Marco! Nandyan ka na pala," bati ni Aling Marta habang nag-aalaga ng mga inahin. "Kumusta ang araw mo?" tanong ni Aling Marta, ngunit sa kanyang mga mata, may kakaibang ekspresyon na hindi maipaliwanag. Tila may nakatagong lihim sa mga ngiti niyang sumasaklaw sa kanyang mukha. "Ayos naman po, Aling Marta," sagot ni Marco, ngunit pakiramdam niya'y tila may hindi tama. "May kailangan po ba kay Mang Kaloy?" "Wala naman, anak," sagot ni Aling Marta, habang itinutok ang kanyang mga mata kay Marco. "Ngunit, Marco, kung sakali mang may mga tanong ka tungkol sa trabaho mo rito, huwag kang mag-atubiling magtanong. May mga bagay tayong dapat pag-usapan, hindi lang ang mga hayop." Ang mga salita ni Aling Marta ay tila may malalim na kahulugan na tumagos kay Marco. Nakaramdam siya ng isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag, parang may lihim na hindi dapat sumabog.
Ngunit pinili niyang kalimutan ito at magpatuloy sa kanyang trabaho. Isang gabi, habang si Marco ay naglalakad pauwi mula sa bukid, napansin niyang may mga kakaibang ingay na nagmumula sa loob ng kubo ni Mang Kaloy. Minsan ay may maririnig na parang may mga nag-uusap, ngunit wala namang makitang tao. Pati ang mga hayop na dati ay tahimik na nagpapastol sa gabi ay tila abala sa mga hindi maipaliwanag na bagay. Ang mga kalabaw ay sumisigaw at ang mga manok ay nagkakagulo. Kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang katawan, kaya't napilitan siyang lumapit sa kubo ni Mang Kaloy upang alamin kung ano ang nangyayari. Sa kabila ng kanyang takot, inakyat niya ang mga hagdang-hagdang bato patungo sa kubo, ngunit nang makarating siya sa itaas, nakita niyang nakatayo si Mang Kaloy sa gilid ng pintuan, ang katawan ay nakatago sa dilim. "Marco, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Mang Kaloy, na may malamlam na tingin sa mga mata. "Wala po, Mang Kaloy," sagot ni Marco, ngunit naramdaman niyang tila may ibang pakiramdam sa paligid. Ang buong bukirin, pati na ang mga hayop, ay tila tinatablan ng isang kakaibang enerhiya, isang presensya na hindi kayang ipaliwanag. "Mas maganda sigurong pumasok ka na lang at magpahinga," wika ni Mang Kaloy. "Bukas na lang natin pag-usapan ang mga gawain mo sa bukid." Bago pa makasagot si Marco, bigla siyang tinulungan ni Mang Kaloy pumasok sa loob ng kubo. Sa kabila ng kanyang nararamdamang kaba, sumunod siya, iniisip na baka hindi naman seryoso ang mga naririnig niyang ingay. Ngunit hindi niya alam, ang mga senyales na ipinapakita ni Mang Kaloy at ni Aling Marta ay patuloy na maghahatid sa kanya sa isang mundo ng mga kababalaghan na wala siyang makakayanan. Isang linggo mula nang dumaan ang nakakatakot na gabi na iyon sa kubo ni Mang Kaloy, nagsimula nang magbago ang takbo ng buhay ni Marco sa bukid. Bagamat masaya siya sa simpleng trabaho, tila may mga bagay na nagiging kakaiba sa paligid niya. Isang gabi, nang natutulog siya sa kanyang kubo, nagising siya mula sa isang mabigat na panaginip. Sa kanyang panaginip, nakikita niyang nagsasama sina Mang Kaloy at Aling Marta sa gitna ng dilim, at may mga hindi kilalang nilalang na naglalakad sa paligid nila. Sa kabila ng lahat, isang malakas na tawa ang sumalubong sa kanya, isang tunog na puno ng pang-akit at takot. Nagising si Marco na basang-basa sa pawis at tumaas ang kanyang pulso. Lumabas siya ng kubo at naglakad patungo sa bukirin, nang sa hindi inaasahan ay isang matinding hangin ang biglang dumaan. Pinilit niyang kalmahin ang sarili, ngunit hindi niya maiwasang mag-isip ng mga kakaibang bagay na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Sa dilim ng gabi, naririnig niya ang mga kaluskos mula sa mga puno at palumpong sa paligid ng kanyang kubo. Tila may mga mata na sumusunod sa kanya, ngunit hindi niya matukoy kung anong mga nilalang ang nandoon. Habang naglalakad siya sa kalsada, may narinig siyang kakaibang tunog na nagmumula sa kubo ni Mang Kaloy. Isang mabangis na ingay na parang may naglalakad na malalaking hayop sa loob ng bahay. Tumuloy si Marco papunta sa bahay ng mag-asawa, ngunit pagdating niya sa pinto, nakaramdam siya ng malamig na hangin na dumaan mula sa loob ng kubo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, ngunit pinilit niyang magpatuloy. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nagulat siya sa nakita. Nasa gitna ng silid, nakatayo si Aling Marta, ngunit ang kanyang itsura ay hindi na katulad ng dati. Ang mga mata ni Marta ay puno ng kasamaan, kumikislap na parang apoy. Ang kanyang mga kuko ay nag-umapaw at mahahabang tulad ng pangil ng isang mabagsik na hayop. Sa paligid ng silid, may mga dim na ilaw at mga kaluskos mula sa mga anino na parang may buhay. "Marco," tinig ni Aling Marta, ngunit hindi na ito ang boses na pamilyar sa kanya. Isang malalim at mabagsik na tinig na may kasamang kabang naghatid kay Marco ng matinding takot. "Gusto mong malaman kung anong klase kami?" Walang magawa si Marco kundi ang manood. Tumayo siya sa pintuan, hindi makagalaw. Tinutok ni Aling Marta ang kanyang mga mata kay Marco, at sa kabila ng matinding takot, naramdaman ni Marco na may hindi malirip na puwersa sa paligid ng kubo.
Ang mga anino sa sulok ng kwarto ay tila humuhugis ng mga nilalang na may matatalim na pangil. Sa bawat galaw ni Aling Marta, nagsimulang magbago ang anyo nito, mula sa isang maganda at maamo, nagiging isang halimaw na puno ng galit at kapangyarihan. Aling Marta, ang tanging nasabi ni Marco, ang tinig ay halos pumutok sa kaba. Ano po ba kayo? Sumagot si Marta na may ngiti sa mga labi. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng panghihiya at kasamaan. Kami-kami ay mga nilalang na hindi mo kayang unawain, Marco, sagot ni Aling Marta habang unti-unting lumalapit. Isang uri kami ng mga nilalang na isinumpa. At ikaw ay isa sa mga napili upang maging bahagi ng aming mundo. Biglang napansin ni Marco na sa mga anino sa paligid ng kwarto, may mga mata na nagmamasid, mga mata na sumasalamin sa dilim. Ang mga nilalang na ang katawan ay hindi matukoy ng mata, ngunit nagmamasid sa kanya ng matalim. Dahil ikaw ay nakakita na, hindi ka na makakalabas pa, sabi ni Aling Marta na may malupit na ngiti. Nagpatuloy ang kanyang pagsasalaysay ng mga kwento tungkol sa kanilang mga ninuno, mga nilalang na hindi likas sa mundong ito. Binanggit niya ang mga aswang, mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo at maglakbay sa gabi. Si Mang Kaloy, ayon kay Aling Marta, ay isang tagapag-alaga ng kanilang lahi, isang magsasaka na may tungkulin sa pagpaparami ng mga nilalang. At siya, si Aling Marta, ay isang aswang na ipinanganak mula sa isang lahi ng mga nilalang na may nakatagong kapangyarihan. Nais nila kay Marco na maging bahagi ng kanilang mundo, ngunit may kondisyon, hindi basta-basta maaaring makatakas mula sa mundo ng mga aswang. Sa gitna ng mga pagsisiwalat, biglang nagbukas ang pinto ng kubo at pumasok si Mang Kaloy. Tumingin siya kay Marco at Aling Marta at nagkatinginan sila. Si Mang Kaloy ay walang emosyon sa kanyang mukha, ngunit may mga mata itong naglalaman ng lihim na nakatago sa loob ng maraming taon. Marco, ang lahat ng ito ay hindi mo pa nauunawaan, wika ni Mang Kaloy. Ngunit hindi ka makakalabas ng buhay sa mundong ito kung hindi mo matutunan ang aming mga patakaran. Habang nag-uusap sila, si Marco ay nagsimula ng maramdaman na tila nawawala siya sa pagitan ng realidad at ng isang kakaibang mundo. Ang mga anino ay tila kumikilos, ang hangin ay nagsimulang magbago, at ang kanyang katawan ay parang nahulog sa isang madilim na hukay. Habang patuloy na nag-uusap si Marco, nararamdaman niyang isang malupit na puwersa ang bumabalot sa kanyang katawan. Ang bawat salita ni Aling Marta at Mang Kaloy ay nagsisilbing dagok sa kanyang isip, naglalapit sa kanya sa isang katotohanan na hindi niya kayang tanggapin. Siya ay isang normal na tao, isang magsasaka na nagsimula ng bagong buhay sa probinsya. Ngunit sa mga sandaling iyon, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago. Ang kabaliwan ay tila dahan-dahang sumasakop sa kanyang isipan, at hindi niya alam kung paano makakataka sa hawla ng mga aswang na nakapaligid sa kanya. Si Mang Kaloy, na ngayon ay tila mas matindi ang presensya sa kwarto, ay nagsimulang maglakad palapit kay Marco. Ang mga mata nito ay puno ng kalaliman, at sa kanyang mga kilos, nagbabalot ng kakaibang enerhiya ang paligid. Marco, hindi mo na kayang takasan ang katotohanan ito, wika ni Mang Kaloy, ang tinig ay mabagsik at tila may kapangyarihan sa bawat salitang binibigkas. Ito ang iyong tadhana. Ikaw, tulad namin, ay isang nilalang na tinadhana sa isang mundo ng dilim. Mabilis na nalamnam ni Marco ang matinding takot. Sa kanyang isipan, nagsimulang maglaro ang mga alaala ng kanyang pamilya, ng kanyang mga magulang, ng kanyang buhay sa bayan, lahat ng iyon ay naglaho sa isang iglap. Ang lahat ng mga simpleng bagay na kanyang itinuring na normal ay tila unti-unting napapalitan ng isang madilim na katotohanan na hindi kayang tanggapin ng isang normal na tao. Isang malakas na tunog ng kaluskos ang narinig ni Marco mula sa likuran ng kubo. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang magbago, at ang mga mata ng mga nilalang ay nagmistulang mga alitaptap na nagsisindi ng kanilang mapanuring mga mata. Ang dilim ng gabi ay napalitan ng isang malaapoy na liwanag, at ang mga nilalang ng gabi ay nagsimulang magpakita sa harap ni Marco.
Tama na, Mang Kaloy, ang sigaw ni Aling Marta, tila tinatanggihan ang anumang uri ng pakikialam. Wala nang makakapigil kay Marco. Huwag mong gawing mas mahirap para sa kanya ang magpasya. Si Mang Kaloy ay ngumisi ng pilit, ngunit tila may naisin pang itagong bagay sa mga mata nito. Kung hindi siya matututo ng kanyang leksyon, wala siyang silbi sa mundong ito, sagot ni Mang Kaloy, sabay tingin kay Marco na halos hindi na makagalaw sa takot. Si Marco, bagamat natatakot at nalilito, ay nagsimulang mag-isip ng mas malinaw. Alam niyang hindi ito ang kanyang mundo, hindi ang mundo ng isang magsasaka na tahimik na nabubuhay. Nakita na niyang nagbabalik loob si Aling Marta at Mang Kaloy sa mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng mga tao. Ngunit may pag-asa pa siyang nararamdaman. Kaya't nagpasya siyang tanungin ang mag-asawa, bakit ako? Bakit ako ang napili? Tumahimik ang buong kwarto at tanging ang malamlam na liwanag ng mga mata ng mga nilalang ang nagsisilbing gabay sa dilim. Si Aling Marta ay naglakad palapit sa kanya at mumiti ng malumanay. Dahil ikaw, Marco, ay may dugo ng mga nilalang tulad namin, sagot ni Aling Marta, ang tinig nito ay puno ng misteryo. Hindi mo pa alam, ngunit ang iyong mga magulang ay hindi simpleng tao. Isa silang bahagi ng isang lumang lahi ng mga mangukit ng kahoy, mga kasapi ng mga nilalang na may kakayahang magbago ng anyo at maglakbay sa gabi. At ikaw, nagpatuloy si Mang Kaloy, ay may natatanging kakayahan. Ang dugo mo ay may lakas ng isang aswang, ngunit hindi mo pa ito natutuklasan. Kung magiging bahagi ka ng aming lahi, matututo kang magpalit ng anyo at maglakbay sa mga dilim. Ang buhay mo, Marco, ay may mas malalim na layunin kaysa sa mga bagay na iyong inisip. Ang mga salitang iyon ay nagsimula ng magtulak kay Marco sa isang bagong pag-unawa, isang bagong katotohanan na magpapabago sa lahat ng kanyang alam. Ang buhay na itinuturing niyang tahimik at masaya ay nagsimula ng magmukhang isang maling akala. Ngayon, ang bawat kanto ng kanyang buhay ay puno ng mga lihim, at hindi na niya alam kung paano babalikan ang mga simpleng araw ng pagiging magsasaka. Habang nag-iisip, napansin ni Marco ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan, ang pakiramdam ng pagiging nakatali sa isang madilim na kapalaran. Ang mga kamay at paa niya ay nagsimulang magbago, at bago pa man niya mapansin, nakaramdam siya ng isang kakaibang enerhiya na nagmumula sa loob niya. Ang mga mata niya ay kumislap, at ang mga katawan ng mga nilalang sa paligid ay nagmistulang mga alon ng dilim, na unti-unting nagiging bahagi ng kanyang mundo. Si Marco ay nagsimulang magduda, maaaring totoo ang mga kwento ng mga aswang na pinaniniwalaan ng mga tao. Ngunit ito ba ang tamang landas para sa kanya? Hindi ba't mas maganda pa ang pagiging isang ordinaryong magsasaka na malayo sa mga lihim na ito? O kaya, mas mainam bang yakapin ang kanyang tadhana at maging isa sa mga nilalang na may kapangyarihan, ngunit may kaakibat na sakripisyo? Siya na ang magsasabi kung anong uri ng nilalang ang nais niyang maging, wika ni Mang Kaloy habang pinagmamasdan si Marco. Habang ang mga tanong ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan, napagtanto ni Marco na siya ay nasa isang punto ng walang katayuan na desisyon, isang punto kung saan ang kanyang buhay ay magbabago magpakailanman. Pagkatapos ng gabing iyon, ang mga araw ni Marco ay nagpatuloy ngunit hindi na gaya ng dati. Mula nang makaharap ang mga aswang at malaman ang kanyang pagkakaugnay sa kanila, nagsimula na siyang magduda sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Ang mga tanong sa kanyang isipan ay patuloy na umiikot, paano kung ang lahat ng ito ay totoo? Paano kung siya nga ay may kakayahan na magbago ng anyo, at ang lahi ng mga aswang ay bahagi na ng kanyang dugo? Kada umaga, habang nagtatrabaho siya sa bukid, nararamdaman niyang may kakaibang presensya sa paligid niya, parang may mga mata na laging nagmamasid. Ang mga taniman na dati ay tila tahimik ay ngayoy tila may mga alingaungaw, mga kaluskos sa mga dahon ng puno na hindi kayang ipaliwanag. Minsan, habang nag-aararo sa bukid, tumitigil siya at tinitingnan ang mga anino sa paligid, may mga bagay na tila sumisilip sa kanyang mga mata,
mga hugis na hindi matukoy ngunit nagpaparamdam ng panganib. Isang araw, nagpunta si Marco sa kubo ni Mang Kaloy upang magtanong. Nang makarating siya sa pintuan, naabutan niyang si Aling Marta lamang ang naroroon, nag-aalaga ng mga hayop. Nang makita siya, umiti siya ng malumanay. "Ah, Marco, narito ka na pala," wika ni Aling Marta. "Ano ang iyong nais itanong?" "Aling Marta." Nahirapang magsalita si Marco. "Totoo ba ang sinabi niyo? Ako ba ay bahagi ng inyong lahi?" Nakita ni Aling Marta ang kaba sa mata ni Marco at nakaramdam siya ng lungkot. "Marco," sagot niya, "ang dugo mo ay hindi lamang ordinaryo. Isa ka sa mga piling nilalang na may kakayahang magbago ng anyo at maglakbay sa dilim. Ang iyong mga magulang ay may lihim na hindi mo alam, at ikaw ay bahagi ng isang sinaunang lahi na tinawag na mga aswang." Ang mga salitang iyon ay tumagos kay Marco, at ang bawat hakbang niya ay tila nagiging mas mabigat. Ang kanyang mga magulang, mga magsasaka, na hindi kailanman nagsabi ng kahit anong lihim tungkol sa kanilang nakaraan. Ngayon, sa harap niya, si Aling Marta ay nagbigay linaw sa mga bagay na hindi niya kayang tanggapin. "Kung ako ay magiging bahagi ng lahi ninyo, ano ang mangyayari sa akin?" tanong ni Marco. "Ano ang mangyayari sa aking buhay?" "Makakamtan mo ang kapangyarihan na hindi mo kayang ipaliwanag, Marco," sagot ni Aling Marta. "Magiging isa kang tagapangalaga ng mundong aming ginagalawan. Ngunit may kalakip itong sakripisyo. Ang buhay mo ay hindi na magiging katulad ng dati. Magsisimula kang mamuhay sa dilim at hindi mo na muling matitikman ang pagiging normal na tao." Napaisip si Marco. Ang takot na kanyang nararamdaman ay nagsanhi ng isang kabiguan sa kanyang puso. Alam niyang hindi madali ang pagtanggap sa isang katotohanan na magbabago ng buong buhay niya, ngunit ang alternatibo, ang mawalan ng lahat ng ito, ay tila hindi rin niya kayang tiisin. Nang gabing iyon, naglakad si Marco patungo sa isang mataas na bundok na malapit sa kubo ni Mang Kaloy. Habang tinatanaw niya ang kalangitan, naisip niya ang kanyang pamilya, ang mga magulang na nag-alaga sa kanya, ang mga kaibigan na nagbigay sa kanya ng tamis ng buhay, at ang kanyang simpleng pangarap na mabuhay ng tahimik sa bukirin. Ngunit sa mga sandaling iyon, naglaho ang lahat ng iyon, at natutunan niyang walang makakapigil sa kanya mula sa pagiging bahagi ng isang masalimuot na mundo. "Marco," narinig niyang tumawag si Mang Kaloy mula sa likuran. "Aling Marta at ako ay naghihintay sa iyo. Wala ka ng pagtakas. Wala nang paraan upang bumalik sa dati mong buhay." Dumating si Mang Kaloy at iniabot sa kanya ang isang maliit na kahon. Binuksan ito ni Marco at natagpuan ang isang itim na kwintas. Ang kwintas na iyon ay may isang maliit na palamuti na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Ito ang simbolo ng iyong bagong buhay," wika ni Mang Kaloy. "Kapag isinusuong mo ito, magiging bahagi ka na ng aming lahi. Hindi mo na kayang takasan ang iyong kapalaran." Si Marco, bagamat nag-aalinlangan, ay nagsuot ng kwintas. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang may isang bagay na bumangon mula sa kanyang katawan, isang kakaibang enerhiya na parang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang bawat paggalaw ay tila may bagong lakas, at ang kanyang katawan ay nagbago. Ang mga mata ni Marco ay kumislap, at sa loob ng kanyang puso, naramdaman niyang isang malaking katanungan ang naglalaro, kung ito na ba ang simula ng kanyang tunay na tadhana. Ngunit sa kabila ng bagong kapangyarihan na kanyang naranasan, may pag-aalinlangan pa rin siyang bumabalot sa kanyang puso. Nais niyang maging maligaya, ngunit alam niyang hindi na magiging posible ang pagbabalik sa buhay na dati niyang alam. Hindi na siya muling magiging isang simpleng magsasaka, ang mga tanong na hindi kayang sagutin ng mga tao sa kanyang paligid ay magiging bahagi na ng kanyang buhay. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. "Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko," bulong niya sa sarili. Pero walang ibang daan kundi ang harapin ang tadhana. Matapos magsuot ng kwintas, ang mga susunod na araw ni Marco ay tila mabilis na dumaan,
ngunit ang bawat sandali ay puno ng pagbabago. Ang pakiramdam ng pagiging ibang tao ay nagbigay ng kabuntot na takot at pangarap sa kanya. Habang ang iba ay patuloy sa kanilang pangaraw-araw na buhay sa bukirin, siya naman ay patuloy na nagsasanay at natututo ng mga bagong kakayahan sa ilalim ng gabay ni Mang Kaloy at Aling Marta. Tinuturuan siya ng mag-asawa kung paano gamitin ang bagong lakas na nagmumula sa kanyang lahi, ang kakayahang magbago ng anyo, makakita sa dilim, at maglakbay ng mabilis sa gabi. Sa mga unang araw ng kanyang pagpapagsanay, naging mahirap kay Marco ang matutunan ang mga kakayahang iyon. Kapag gabi, nahirapan siyang kontrolin ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Minsan, nadarama niya ang sakit na dulot ng kanyang katawan na parang may mga ugat na dumadaloy ng init na hindi pwedeng kontrolin. Ang mga nilalang ng gabi ay tila nagtuturo sa kanya kung paano pagaanin ang bawat galaw at gabayan siya upang maging mas maligaya at makayanan ang mga nararamdaman. Isang pagkakataon, nahulog siya sa isang matarik na bundok habang sinusubukan niyang magbago ng anyo at maglakbay sa kalaliman ng kagubatan, at doon, pinayuhan siya ni Mang Kaloy. Hindi mo maaaring kontrolin ang mga bagay na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Huwag magmadali, Marco. Ang lahat ng ito ay darating sa tamang panahon. Ngunit hindi lamang sa pisikal na pagsasanay siya nagkakaroon ng pagdududa. Ang kanyang isipan ay puno pa rin ng tanong, tama ba ang ginawa niya? Nagiging parte siya ng isang bagong mundo, ngunit may mga tao sa kanyang buhay na hindi na niya kayang makaharap, ang mga magulang niya, ang mga kababayang hindi kailanman makakaintindi sa kanyang pinagdadaanan. Hindi niya na kayang bumalik sa kanyang dati. Ang buhay sa probinsya, kung saan lahat ay tahimik, ay tila unti-unting nagiging isang alaalang malabo at malayo. Isang hating gabi, habang siya ay naglalakad sa bukirin, narinig niya ang tinig ng isang batang babae. Naglakad siya patungo sa pinagmumula ng tinig, ngunit walang ibang tao sa paligid. Tanging ang mga anino ng puno at ang malamlam na buwan ang nagbigay ng liwanag. Habang papalapit siya sa pinagmulan ng tunog, nakita niyang si Aling Marta ay nag-aalaga ng mga hayop, ngunit sa tabi nito ay may batang babae na tila nagmamasid sa kanya. Hindi siya sigurado kung tao ito o nilalang. Aling Marta, tanong ni Marco, sino po siya? Si Aling Marta ay tumingin kay Marco at mumiti. Siya si Mayumi, isa sa mga batang bahagi ng lahi ng mga aswang. Dati, siya ay isang batang tao, ngunit ngayon, isa na siyang isa sa mga tagapag-alaga ng kabubatan. Ang batang si Mayumi ay lumapit kay Marco at nagpakita ng isang matamis na ngiti. Marco, Anya, huwag ka nang mag-alala. Dito sa ating lahi walang talo. Lahat ay may layunin at dahilan. Ngunit ang mga mata ng batang babae ay naglalaman ng lihim, isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ni Marco. Bakit ako? Bakit ako ang napili na maging bahagi ng lahat ng ito? Tanong ni Marco, ang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Si Aling Marta ay lumapit kay Marco at inilabas ang isang maliit na aklat mula sa kanyang bag. Bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan, Marco. Ang iyong lahi ay may malalim na koneksyon sa lupa at sa gabi. Ang iyong katawan at isipan ay may lakas na hindi mo kayang ipaliwanag, ngunit ikaw ay may misyon. Hindi lahat ay kayang maging bahagi ng aming lahi. Ngunit kapag natutunan mong yakapin ang iyong kapalaran, magiging maligaya ka sa buhay na itinadhana para sa iyo. Habang nagsasalita si Aling Marta, si Marco ay nakaramdam ng isang kakaibang pakiramdam na parang isang puwersa ang umaabot mula sa kanyang kaluluwa, na parang pinipilit siyang yakapin ang hindi maiiwasang pagbabago. Hindi niya kayang talikuran ang mga bagay na nangyayari, ngunit sa puso niya, nararamdaman niyang may isang bahagi ng kanya na pilit lumalaban. Paano kung hindi ko kayang tanggapin? Tanong ni Marco, ang mga kamay ay nagsisimulang manginig. Nasa iyong mga kamay, Marco, ang kapangyarihan na magdesisyon, sagot ni Aling Marta. Ngunit kung hindi mo ito tatanggapin, mapapalayo ka sa iyong tunay na misyon. Hindi mo ba nakikita?
Ang buhay mo ay mas malaki pa kaysa sa iyong nakikita. Magiging bahagi ka ng isang mundong puno ng mga misteryo at lihim. Kung maghihirap ka, mangyayari pa rin. Ngunit kung matututo kang yakapin ang iyong tadhana, magiging maligaya ka. Iyan ang ating misyon. Hindi lahat ay makakakita ng kabutihan sa ating mga buhay, ngunit kung ikaw ay may tapang, magiging maligaya ka. Habang nagsisimula siyang magsanib puwersa sa mga nilalang ng gabi, naramdaman ni Marco na nagsimula siyang magbago. Hindi na siya ang Marco na simpleng magsasaka. Ang mundo na dating kilala niya ay nagsimulang maglaho, at ang bago niyang katauhan ay nagsimulang magbukas ng mga pinto patungo sa isang misteryosong buhay. Nais niyang yakapin ang mga aspeto ng kanyang bagong mundo, ngunit sa mga sandaling iyon, nagsimula niyang maintindihan na ang tadhana ng bawat isa ay hindi palaging magaan. Ang buhay ay puno ng mga sakripisyo at ang tamang landas ay hindi palaging makikita agad. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti ay natututo si Marco na tanggapin ang bahagi ng kanyang bagong buhay, bagaman ang mga katanungan at ang takot ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang mga gabing puno ng lihim at kasaysayan ng mga aswang ay nagsimulang magbukas sa kanya ng mga pinto ng bagong mundong hindi niya kayang ipaliwanag. Ngunit may isang bagay na patuloy na sumasakal sa kanyang isipan, hindi pa rin niya kayang tanggapin ang mga sakripisyo na kaakibat ng bagong buhay na ipinagkaloob sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila umaabot sa isang hindi maipaliwanag na lugar, at ang kanyang puso ay puno pa rin ng alinlangan. Isang hating gabi, habang nakatambay si Marco sa gilid ng kagubatan, naramdaman niyang may kakaibang puwersa ang sumik mula sa kalikasan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may mga anino na dahan-dahang bumangon mula sa mga puno, parang mga katawang bumabalot sa hangin. Si Aling Marta ay lumapit sa kanya at inilabas ang isang kasulatan na nagsasaad ng isang mahalagang misyon. Marco, sabi ni Aling Marta, ang boses ay matalim at puno ng pag-aalala, ang oras ay malapit na. Hindi tayo magtatagal dito. Ang iyong pagganap ng misyon ay nangangailangan ng tapang at desisyon. Ang ating lahi ay naghahanda sa isang bagong digmaan, at ang iyong papel dito ay mas mahalaga kaysa sa iyong inaasahan. Ang mga salita ni Aling Marta ay may kasamang malalim na kabuntot na ang kanyang misyon ay maghahatid sa kanya sa isang landas na hindi kayang itakwil ng isang ordinaryong tao. Sa mga araw na sumunod, ipinakita ni Mang Kaloy kay Marco ang mga sinaunang kasaysayan ng mga aswang, ang mga digmaang naganap sa pagitan ng mga nilalang ng gabi at ng mga tao, ang mga lihim na nakatago sa ilalim ng bawat pagnanasa, at ang mga sakripisyo na kinailangan para mapanatili ang balanse sa mundo. Habang pinagmamasdan ni Marco ang mga kasaysayan at alituntunin ng mga aswang, nagsimulang magsulputan ang mga pangarap sa kanyang isipan. Napagtanto niyang ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa kapakinabangan ng lahi ng mga aswang, kundi para sa kaligtasan ng buong mundo. Minsan, nakatambay siya sa kagubatan at naramdaman niyang may isang bagay na malalim na gumugulo sa kanya, ang mga aswang ay hindi lamang nagpapalaganap ng takot, ngunit nagtataguyod din ng isang masalimuot na layunin na hindi lahat ay kayang makita. Marco, wika ni Mang Kaloy habang inilalahad ang isang mapa ng mga kagubatan at kabundukan, ang digmaang ito ay hindi ang iyong tipikal na laban. Hindi ito tungkol sa lakas ng katawan, kundi sa lakas ng iyong espiritu. Kakailanganin mong maglakbay sa madilim na kalaliman ng kagubatan at hanapin ang isang bagay na matagal nang nawala, ang sagradong bato ng aming lahi. Ang misyon na ito ay may mabigat na kahulugan. Kung matagumpay si Marco, makakamtan nila ang kapangyarihan na magpapalakas sa kanilang lahi at magbibigay sa kanila ng kaligtasan mula sa mga kalaban. Ngunit kung magkamali, maaaring mawala ng lahat, hindi lamang ang mga aswang, kundi pati na rin ang mga tao at ang kalikasan mismo. Isang gabi, naglakbay si Marco kasama si Mang Kaloy at Aling Marta patungo sa isang lugar sa gitna ng kagubatan na tanging mga aswang lamang ang nakakaalam. Ang lugar ay puno ng mga puno na matataas at naglalaman ng makakapal na mga baging.
Sa kabila ng dilim, may mga matalim na mata na nagmamasid mula sa mga anino. Ito ang oras, sabi ni Mang Kaloy habang itinuturo ang isang bato sa ilalim ng isang malaking puno. Ang sagradong bato ay narito, at dito mo itatakda ang iyong kapalaran. Si Marco ay nag-atubiling lumapit sa bato, ang takot ay bumabalot sa kanya. Paano kung mali ako? Paano kung hindi ko kayang tapusin ito? Tanong niya, ang mga mata ay puno ng alalahanin. Hindi mo dapat isipin ang mga tanong na yon, Marco, wika ni Aling Marta. Ang iyong misyon ay bahagi ng mas malalaking plano. Hindi mo kailangan malaman ang lahat ng sagot ngayon. Kailangan mo lamang magpatuloy at kumilos. Dahan-dahan, itinuloy ni Marco ang kanyang hakbang patungo sa sagradong bato. Nang hawakan niya ito, isang malakas na liwanag ang pumailan lang mula dito, at bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay kumislap, at isang mabigat na paghinga ang sumama sa kanyang katawan. Ang liwanag ng buwan ay nagbigay daan upang makita ang sarili niyang anyo, at sa mga sandaling iyon, napagtanto niyang hindi na siya ang Marco na dating tao. Siya ay naging bahagi ng isang bagong lahi, isang bagong misyon. Habang tinatanaw ni Marco ang bagong kapangyarihan sa kanyang katawan, isang malalim na pagtanggap ang bumangon sa kanyang puso. Ang mga alalahanin na nag-aalangan sa kanyang isipan ay nagsimulang maglaho. Nais niyang maging isang tagapagtanggol, hindi lamang ng kanyang lahi kundi ng buong mundo. Siya ay isang nilalang ng gabi, at ang tadhana ng mundong ito ay nakatali sa kanya. Pagkatapos ng mahahalagang hakbang patungo sa kanyang kapalaran, nagbago si Marco. Ang kanyang katawan, espiritu, at isipan ay nagsanib upang maging isang nilalang ng gabi na hindi na kayang balikan ang simpleng buhay sa bukirin. Ang sagradong bato na hawak niya ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas at gabay. Ang enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan ay nagbigay daan sa kanya upang magbago ng anyo, makapaglakbay sa dilim, at magtaglay ng mga kapangyarihan na dati hindi niya kayang ipaliwanag. Ang lahat ng ito ay hindi madali, ngunit nagbigay ito ng kalinawan sa kanyang misyon, ang maging tagapagtanggol ng kanyang lahi at ng buong mundo. Habang naglalakbay si Marco, dumaan siya sa iba't ibang lugar, at nakatagpo ng mga nilalang na nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa mundong kinaroroonan nila. Natutunan niyang hindi lamang ang mga aswang ang may kapangyarihan, kundi pati na rin ang iba pang mga nilalang ng gabi na matagal nang naninirahan sa dilim. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling misyon, at ang kanilang mga buhay ay nakaangkla sa isang masalimuot na balangkas na hindi madaling maunawaan. Ngunit si Marco, sa kabila ng lahat ng hirap at takot, ay nagsimulang magtiwala sa kanyang sarili at sa kanyang kakayahan upang matupad ang kanyang tungkulin. Isang araw, naglakbay siya pabalik sa bayan ng kanyang mga magulang upang magpaalam at humarap sa mga tao na kailanman ay hindi makakaintindi sa mga pagbabago sa kanyang buhay. Ang kanyang mga magulang, na matagal nang nag-aalala, ay nakatanggap ng isang liham mula kay Marco, na nagsasaad ng kanyang desisyon upang magpatuloy sa isang mas mataas na layunin. Sa kabila ng sakit at kalungkutan, nauunawaan nila ang kanyang pinili. Sa isang gabi ng pagninilay, nagtipon-tipon ang mga aswang at nilalang ng gabi sa isang lihim na lugar upang magdaos ng isang pulong. Si Marco, bilang bagong leader ng kanilang lahi, ay nagbigay ng isang talumpati na puno ng tapang at pag-asa. Ang ating lahi ay hindi lamang nakatali sa dilim, wika niya. Ang ating kapangyarihan ay nagmumula sa ating kahinaan. Hindi tayo kailanman magiging malakas hanggat hindi natin tinatanggap ang ating buong pagkatao, ang ating pinagmulan, ang ating kahinaan, at ang ating misyon. Ang mga nilalang sa paligid ni Marco ay tumango at sumang-ayon sa kanyang mga salita. Ang mga aswang na matagal nang nakatago sa dilim ay nagsimulang magtulungan, at ang bawat isa ay may papel na ginagampanan sa kanilang misyon upang protektahan ang mundo mula sa mga kalaban na patuloy na nagbabanta.
Dahil sa kanyang mga salita at sa patuloy na lakas ng loob, si Marco ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago sa mga nilalang ng gabi. Nais niyang ipakita sa kanila na ang dilim ay hindi kailangang maging simbolo ng kasamaan, kundi isang paraan upang magtaglay ng lakas at katarungan. Inisip niyang hindi na siya isang simpleng magsasaka, kundi isang tagapagtanggol ng kalikasan, ng mga tao, at ng buong mundo, isang misyon na magbibigay ng kapayapaan sa lahat. Habang ang mga aswang ay patuloy na nagsasanay at naghahanda sa mga darating na pagsubok, si Marco ay patuloy na naglalakbay, ang kanyang mga hakbang ay patungo sa isang hindi pa natutuklasang bukas. Ang mga tao ay hindi makakaalam ng mga sakripisyo at laban na kanilang kinakaharap. Ngunit sa mga mata ng bawat nilalang na nakapaligid sa kanya, si Marco ay naging isang simbolo ng pagbabago, ang aswang na hindi na natatakot, kundi naglalakbay patungo sa hinaharap na may lakas at tapang. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, si Marco ay napagtanto na ang tunay na misyon ay hindi lamang para sa kapakinabangan ng kanyang lahi. Ang tunay na misyon ay magdala ng pagkakaisa at pagkakaintindihan sa pagitan ng mga nilalang ng gabi at ng mga tao. Ang kanyang paglalakbay ay magsisilbing gabay para sa mga susunod na henerasyon, upang ang mundo ay maging isang lugar kung saan ang dilim at ang liwanag ay magtutulungan upang makamtan ang tunay na kapayapaan. At sa gabi ng kanyang pagninilay, si Marco ay naglakad patungo sa isang bagong landas, ang kanyang puso ay puno ng tapang, pag-asa, at pagmamahal sa mga nilalang na nagbigay kahulugan sa kanyang buhay, at higit sa lahat, sa mundong kanyang tinatawag na tahanan.